Naniniwala ba kayo sa ulat na ito? Kasi hindi ako naniniwala. Ikaw na nga nagsabi, staggered eh. Aha. Ibig sabihin yan, tinatago nila yung overall impact niyan. Kapag sinuma mo yan sa katapus-tapusan, mataas din yan. Tataas din yan. Ba? Alam mo, nag-announce sila, siguro may napagalitan sila. Nakikita nyo na sari-sari na yung problema natin eh. I-broadcast nyo. Alam mo, maraming paraan para i-broadcast mo yung gagawin natin. Hindi yung sa negatibo. Pwede mong baligtarin yung kunwari, pero sa kabuuan, pag na-analyze ng tao, ganun din. Pero hindi masakit pakinggan. Isipin mo, nag-announce sila. Sabi niya, next month, meaning July. Ang ating, ang Meralco ay magtataas ng 0.64 plus. Ibig sabihin, mahigit sa 64 eh. 65 halos. 65 halos. Sentimos. Katumbas yan ng siguro 130 pesos sa isang household na kumukonsumo ng 200 kilowatts. 200. Isipin mo, 130. 130, sabihin mo sa akin, dyan sa cameraman mo, malit na bagay yan dahil sa nakita ko yung kotse niya eh. Malaki sweldo. Pero para sa isang taong talagang walang masyadong napagkukunan, yung 130 na karagdagan, masakit na naman yan. Katulad sa Alam akin. mo yung katwiran pag binasa mo? Sabi ng Meralco, ang dagdag na singilpong ito ay dahil sa malaking, dahil po sa mataas na bahagdan ng kuryente na kinukuha namin sa WESM. Paano mong patutunayan na ang ibinenta mong kuryente ay nagmula doon sa kaparaanan na nakukuha mo yung pinakamababang halaga? Kasi kailangan patunayan mo eh. May comparison dapat. Maghanap ka ng comparison. Di ba? Parang itong cameraman na to, maganda lalaki. Paano niya masasabing maganda siya lalaki kung hindi natin kukumpara sa katabi niya? Oo nga pala. O kaya lang naman gumanda lalaki ito talang katabi niya, hindi masyado maganda lalaki. Tama ba yun? Pwede. Ganun ang sasabi, ganun ang paraan natin eh. Para sa bidding, kung ano. May mag-comparison ng mga presyo. May comparison. Ay 4,000 student beneficiaries ng Pantawid Pamilyang Program, mga lisensyadong teacher na pala ngayon, Kong. Katunayan, 6 daw po sa kanila nasa top 10 ng licensure examination para sa elementary at secondary education at teachers na daw po ngayong taon. Yan ang magandang mga balita. Magandang balita nga po ito. Pero reliable ba yan? Pag reliable yan, magandang, yan ang mga gusto kong nababalitaan. Reliable naman po ito eh. Isa dito sa... 4,000 na. 4,000? Lisensyadong teacher na po, Kong. Ilang taon ba ang ginugol natin para makapag-produce tayo ng... Kailan ba nagsimula? Panahon pa ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo yan eh. GMA pa po yung... Tapos kukwentahin natin kung dapat ay 4,000 lang. Baka naman dapat mas madami. Dapat 14,000 pala, hindi 4,000. Yun ang sinasabi ko. Para sa ganun, yung ating pinuhunan. Talagang pinuhunanan natin sila talaga. Sulit, Isa sa kondisyon na ibinigay nga natin. Kailangan ang mga anak ninyo ay nag-a-attend ng mga classroom. Ganitong mga oras dapat ang kanilang nagugugol para sa kanilang mga pansariling kalinangan, karunungan. At pag kinuwenta mo yan, halimbawa, base doon sa pondong na ibigay natin, tuwing ano yan eh. Every year, merong ano yan sa ating GAA. Pinopondohan natin yan. Baka ang kwenta ay 14,000. Dapat. Pero kung 4,000 talaga ang dapat na makwenta at reliable yan, okay ako dyan. Yan. At yan ang magagandang balita. Sapagkat yung ating ipinundar na puhunan ay merong nangyari. May nangyari. Meron tayong pruweba. Meron tayong napatunayan na positibo ang programa. Totoo po. Isipin mo kung halimbawa 4,000 na graduate at ilan ang teacher? Ito nga po, 4,000 ang naging teacher
ang 6 naging top 10 pa, sir, kung sa licensure Baka naman sa examination. teacher lang yan. Baka may engineer pa, may Ito, abogado. sa teacher lang po ito. Teacher lang po yan. ito. Oo. Ilan Teacher lang ang po. naging abogado? Wala po rito sa report. Ilan ang naging engineer? Baka meron pang ganoon. Ilan ang naging artista? Naging reporter. Hindi, yung cameraman mo ngumingiti pag sinasabi nating artista. Di ba? Nako, sana nga, madagdagan pa sila. Kasi, ibig sabihin nito, tagumpay yung ating... Naipagtagumpay natin yung layunin ng purpose. Kasi yung layunin talaga, darating ang araw, sana kayo ay umangat. umangat kayo sa buhay, makatindig sa sariling paa, para hindi na kayo pabigat sa pamahalaan. Na kayo ay nakakatulong at hindi nakakapagpabigat sa pamahalaan. Ayun. Yan ang layunin eh. Nako. Eto pa kung, ang isa pang magandang balita. Ewan ko kung maniniwala kayo rito. pero totoo po ito, ha? Kasi ito yung unang sinabi na tataas eh. Pero after 1 week, bababa na. Ito po yung singil ng Manila Electric Company o Meralco ngayong June 2024. Meron pong significant reduction in electricity rates dahil daw po sa staggered collection of generation costs from the wholesale electricity spot market. Ito daw yung detalye, Kong, ha? Yung overall rate for a typical household ay magdi-decrease ng 11 pesos and 41 centavos per kilowatt hour to 9 pesos 0.45 per kilowatt hour. O bumaba. Mula 11, naging 9 na lang po. Yung overall rate. Meron din daw adjustment for residential customer na kumukonsume ng 200 kilowatt hour. Ang equivalent, 392 pesos sa total electricity bill kung 200 kilowatt hour ang kinukonsumo. Yung generation charge, nag-decrease daw ito kung ng 1 peso 0.8308 per kilowatt hour. Yung transmission charge and feed-in tariff allowance ay retained po sa 0.1450 per kilowatt hour. Yung taxes and other charges, may reduction din po, 0.3239 per kilowatt hour. So in total, bumaba po ang singil ngayong June, Kong. Kung ngayon mo sana diniscuss yan, dapat yun ang tinanong natin ngayon sa mga kababayan natin. Dapat yun ang dapat yun ang vox populi natin eh. Naniniwala ba kayo sa ulat na ito? Kasi hindi ako naniniwala. Hindi ka naniniwala. Ikaw na nga nagsabi, staggered eh. Aha. Ibig sabihin yan, tinatago nila yung overall impact niyan. Kapag Kapag sinuma mo yan sa katapus-tapusan, mataas din yan. Tataas din yan. ba? Alam mo, nag-announce sila, siguro may napagalitan sila. Nakikita nyo na sari-sari na yung problema natin eh. Ibo-broadcast nyo. Alam mo, maraming paraan para i-broadcast mo yung gagawin natin. Hindi yung sa negatibo. Pwede mong baligtarin yung kunwari, pero sa kabuuan, pag na-analyze ng tao, ganun din. Pero hindi masakit pakinggan. Isipin mo, nag-announce sila. Sabi niya, next month, meaning July. Ang ating, ang Meralco ay magtataas ng 0.64 Yes. plus. Ibig sabihin, mahigit sa 64 eh. 65 halos. 65 halos. Sentimos. Katumbas yan ng siguro 130 pesos sa isang household na kumukonsumo ng 200 kilowatts. 200. Isipin mo, 130. 130, sabihin mo sa akin, dyan sa cameraman mo, malit na bagay yan dahil sa nakita ko yung kotse niya eh. Malaki sweldo. Pero para sa isang taong talagang walang masyadong napagkukunan, yung 130 na karagdagan, masakit na naman yan. Katulad sa Alam akin. mo yung katwiran pag binasa mo? Sabi ng Meralco, ang dagdag na singil pong ito ay dahil sa dahil po sa mataas na bahagdan ng kuryente na kinukuha namin sa WESM. Ito. Kapag nabasa yun ng pag nabasa yun ng karaniwang tao, maintindihan niya ba yun? Hindi. Ano ba yung WESM? Yan, tanungin mo yung katabi ni... Ano yung WESM? Wala nakakaintindi ng WESM. Ayun nga, Ang WESM,
ay wholesale Electricity. spot Spot market. market. WESM. Ang ganda doon. O sige, nasabi natin, wholesale electricity spot market. O ano ngayon? Aha, ano yun? O pero sinasabi ng ng Meralco kasi malaking bahagdan ng aming ibinebenta sa inyo ay nanggagaling sa WESM. Aha. Pero kung tutusin mo, yung WESM na yan, inilagay sa batas para sa ganon, makontrol nga natin Yung presyo. ang presyo. Sapagkat ito lamang ang pasilidad na magmo-monitor, magra-rationalize ng supply at saka demand ng kuryente. O tingnan mo, dilaban din sa layunin, di ba? Isa pa na hindi nila sinasabi. Ang sabi ng batas, ikaw, distribution utility, kagaya mo, Meralco, at saka kayong mga electric cooperatives, hindi kayo dapat kumuha sa WESM ng more than 10%. Tingnan mo, i-analyze mo yung binili nila, more than 30%. O, di, sinong lumabag? Kaya, sabi ko to sa aking staff, bantayan mo nga ako yung Meralco. Kasi parang nabalitaan ko, yung kanilang prangkisa ay susuriin na. Ano? Itinatago nila sa amin yung hearing ng kanilang prangkisa eh. Parang sinasadya nila eh. Eh sabi ko to sa isang staff ko, bantayan mo ha. At saka, huwag ka makikinig dun sa isang staff lang. Baka yung isang staff na yun, eh, hindi rin siya. Kailangan kumuha ka pa ng isa. Para makasiguro tayo na yung pagdinig sa kanilang prangkisa makadalo tayo. Para makapagtanong naman tayo ng mga ilang bagay na makapagbubukas ng kaisipan nila kung bakit hanggang ngayon yung sariling prangkisa nila hindi nila sinusunod. Yun nga ho eh. Parang ABS-CBN eh. Alam mo yung isa sa provision na kalagay doon? Aha. Kami po kanya ay magtitinda ng kuryente sa ating mga clients in the least cost manner. Oh, Yung panggagaling ang kanya ng kuryenteng pinakamura. ibebenta namin sa inyo ay manggagaling sa least cost manner, sa paraang least cost. Eh, Tagalog mo ngayon, mahina ako sa Tagalog Dapat eh. dun sa Kapampangan ako eh. pagkukunan nila, yung pinakamababa ang presyo. Yung pinakamura. Oh. Doon sila dapat Yun kumuha. munang least cost manner. Yun ang gusto ko i-Tagalog mo muna. Least Para mamaya na natin. cost. Pinakamababang halaga. Walang halaga yun. Least cost manner. Oh. Yung Pinakamababang manner. presyo sa pamamaraang pinakamababa. Sa paraang nakuha mo yung pinakamababang Mababa. presyo. Ayun nga. Di ba? Oh. Paano mo mapapatunayan sa akin ngayon na itong provision ng prangkisa mo? Eh, sinasabi na natin, baka nakikinig sila. Para sa ganun, pagdating sa Handa na. hearing, nakahanda na siya. Oh, Maganda partida. Partida. Sagutin mo to sa akin, eh, dito itatanong ko sa'yo. Tapos pagdating doon, di ko naman itatanong, iba itatanong ko. O dito ngayon, tanongin mo, ito lang ang tanong. Paano mong patutunayan na ang ibinenta mong kuryente ay nagmula doon sa kaparaanan na nakukuha mo yung pinakamababang halaga? Kasi kailangan patunayan mo eh. May comparison dapat. Oo nga. Maghanap ka ng comparison. Di ba? Parang itong cameraman na to, maganda lalaki. Paano niya masasabing maganda siya lalaki kung hindi natin kukumpara sa iba. katabi niya? Oo nga pala. Oo. O kaya lang naman gumanda lalaki ito talang katabi niya, hindi masyado maganda lalaki. Tama ba yun? Pwede. Ganun ang sasabi, ganun ang paraan natin eh. Para sa bidding, kung ano. Oo. May mag-comparison ng mga presyo. May comparison. Ayun. Ay, hanapan ko sila ng justification in the least cost manner. Ayun. At marami akong itatanong. Hindi na muna ngayon sapagkat kailangan makapaghanda sila. Oo. Ayan. Eh, mukhang kaya nga ho sa ngayon, may abiso na rin po ang Meralco na yung bill ngayong June ay madedelay. Siguro na ilabas na nila yung mas mataas. Ngayon I-delay nila para... kino-compute nila para doon sa mas mababa. Oo, pero pag kinuwenta mo yan, Oo. reverse psychology lang yan. Pag kinuwenta mo yan, katapos-tapusan. Ganun pa rin? Nakuha rin nila yung gusto nila. Ganun ba? Ganun yun. May ganun palang paraan? Ay, may nakausap nga akong dating commissioner ng ERC. May utang pa ang Meralco sa mga consumers. Oh? 140 billion pesos. Wow. Eh, yun nga yung gusto kong malaman kung saan nanggaling yun. 140 billion pesos na dapat na isoli sa mga consumers.
Napakalaki naman, Kong. O, ayon doon sa kanya. At kung meron siyang matibay na katibayan, gusto kong makuha yun. Para sa ganon, hindi naman ako magtatanong, wala akong katibayan. Hindi naman ako ganon. Oh, yun nga. At saka maganda rin, malinawan. Malinawan. Baka naman ibabalik din pala. Di ba nagka-El Nino, hindi ba naapektuhan yung mga tanim natin sa inyo doon sa... Ako may naapektuhan. Yung isang latag ko ng lettuce. Oho. Dahil sa sobrang init. Hindi na kaya nung aking... meron akong greenhouse eh. Oho. Medyo malamig yun dahil may solar yun na pampalamig. Pero dahil very unusual yung temperature talaga. Sobrang init nga. Nasa 48, 49 ka ba naman talagang nalanta. Pero nung medyo humupa na yung init, nilatagan ko uli. So palagay ko by next week, kikita na naman ako ng konti. Yan. Alam mo naman tayo, kahit marami tayong iniisip din, hindi natin nakakalimutan yung pagtatanim eh. Palibasa, nasa dugo ko yung pagka magsasaka talaga eh. Yun nga po. Oo, ngayon, naayos ko na yung isang konting area doon. Alam mo kung ano itatanim ko? Ano po? Hulaan mo. Hindi naman siguro lettuce kasi may lettuce na kayo. Hindi kasi yung lettuce, yung nasa greenhouse. Hindi pwedeng itanim sa open malalan tayo. Talagang very controlled environment. Gaano kalaki, Kong, yung area na sinasabi yung tataniman nyo? Siguro mga 1.5 hektarya lang naman yun. Pinaararo ko na kasi alam mo, yung land preparation, mahal din yun eh. Alam mo, kinakailangan pati yung damo, yung kailangan patayin mo yung pati yung damo. Yes. Pag tumubo yun, lalaban doon sa itatanim mo eh. Yun ang mahirap eh. Napakahirap bunutin noon kapag nakaano na yung mga halaman. Walang iniwan doon sa sinasabi sa Biblia na nakapagtanim ka, biglang tumubo ngayon yung... pamatay na damo. Ni taning, ang hirap, pag binunot mo, baka mabunot mo yung tuwa. Kaya pati yun, may preparasyon. O ano itatanim ko? Palay. Hindi. Hindi. Kasi yun lang... Kasi inaano ko yung baka mamaya, may bahay na, alam mo yung nangyari na binaha ako eh. Biglang binaha, Sa dami ng naitanim ko na gulay, high value crops, nagpapatulong naman ako sa DA. Yung technical support lang naman eh. Sila yung nakakaalam dun sa magandang binhi kasi. So, naghahanap ako ng kung sino makakapagano ng magandang binhi. Kasi magtatanim ako. Ang gaganda ng mga talong. Meron akong ampalaya. 2 klaseng sili. Doon ako nakakita ng sili na kulay pink. Tapos may patola ako. At saka sitaw. Sabi nung mga nag-advise sa akin, Kong, medyo magandang kikitain mo rito. Sabi ko, mabuti naman sapagkat pinagpaguran naman natin ito eh. Ginastahan naman natin eh. Mga ilang araw ko namang pagkakitaan yung mga ito, sabi ko, base sa nakikita nyong tanim, tubo ng mga tanim. Kung sabi niya, in 3 months time, meron na. may pakikita. Hindi, araw-araw, araw-araw, nag-aani, 3 weeks, ay 3 months. 3 months, wow. Sabi ko ba, kikita ko rito. Oo nga. Bakit ko, ayaw mo ba? Sino ba naman ang ayaw na, ito? 1 week. Di kumita na ako ng konti. Pagkatapos, binaha lahat. Yung 3 weeks na aking pakikinabangan, yung 2.5 weeks na uwi sa baha. So, pinakinabangan ko lang 1 week. 1 week lang? Yung kalahati nun, pinamimigay ko pa sa mga tao. So, yun. Kaya ngayon, anong itatanim ko ngayon? So, ang gusto nyo itanim ay hindi maapektuhan ng baha? Kasi may palaninya tayo, Kong eh. Tsaka hindi pa naman babaha ngayon siguro. Hindi pa naman. Tsaka yung sa init, tsaka ganyan. Kung sakaling umulan na naman, kahit hindi bumaha, yung medyo baka sakaling hindi naman ako tamaan. Anong itinanim ko? Meron ako itatanim eh. Ano ba kaya itatanim nyo yan, Kong? Parang hindi ko mahulaan kamote. Magtatanim ako ng kamote. Kamote? Alam mo kung ano ibebenta ko dyan? Hindi yung laman. Hindi yung laman. Ha? Yung baging. Baging? Yung... Merong bibili. Nung bago ko inano yan, may kinausap na ako. Kung pagka yan inaano mo, ako ang kukuha. Yung baging, yung kinakain yun, hindi ba? Ikaw naman. Yung talbos-talbos nun. Yung talbos? Oo. Ha?
Ngayon, kung ako'y pinalad at hindi naman binahayo, yung laman, Yung laman, makukuha oo ko nga. pa. Oo nga. Pero yung principal na akin tinatarget, yung bagging. O, kita mo naman yan, ha? Kasi nagpakamote din ako kung pero hindi namin inakala na yung palang dahon ay malaki din, may market din pala. Kasi naman ikaw ay marami ka kasing... O, sa bagay. Marami kang pera eh. Maraming Hindi mo iniisip. pinapansin. Ako kasi, bata pa lang ako. Diyan lang ako nabuhay sa patalbos-talbos eh. Sa talbos. Ikaw naman, di nyo naman kilala ito eh. Yun nga. Di nakita mo ako, nababalikan ko yung pangyayari sa buhay ko. Sabi ko nga nung ako nag-TikTok ako eh. Doon sa aking doon sa aking letos Nung makita ko talagang pati ako namangha nung nakita ko. Hindi ko naman alam na ganun pala yung pagbumukadkad yung magsisimula sa isang malikit na cup lang eh. Pero pag tumubo yan, malaki siya. Sa tuwa ko, nakapag-TikTok sabi ko, may kumukuha pala sa akin. Tingnan po ninyo kako itong pinagpaguran natin. Sabi ko, mga ilang araw lang ito. Sa dami po nito kako, palagay ko, mabibili po ito sa magandang halaga. Ito na po ang aking hinahanap. Malay po ninyo. Baka ito na po maging sanhi para ako'y maging milyonaryo. Hindi naman malayo. Ang daming ang daming tawag ba ron? Comment. Sabi niya, Kong, siguradong magmimilyonaryo ka dyan. Napakaganda ng tanim mo. Yun nga Kaya lang, yung mga ilang latag nga nun, biglang yung init. Kaya, mainit. biglang uminit. Pero kumikita naman ako doon talaga. Maliit lang. Pagka nakita kong medyo lalaki yan, malay mo, pagka tayo sinuwerto, magpagawa tayo ng medyo mahaba-haba para mas lalong dumami yung mga cups na pwede natin pagtamnan. Pagka po nagawi kami dyan, pag-aaralan ko yung ginagawa ninyo, i-apply ko naman dun sa aking taniman. Hindi mo kayang pag-aralan yan. Bakit? Nakasusi yun. Binabawalan ko yung lahat ng papasok doon. Puntahan muna natin ito ating correspondent ko. May report siya at mukhang... Sino yan? Jen Atienza Ortiz. Yes. President Bongbong... ikaw na, sige. Ano yan? Meron nung pinapasinayaan ng Pangulo yung groundbreaking ceremony ng Cavite Calax Link sa Kawit. Yan. Maganda po ito. Jen Ortiz. So, groundbreaking sa Cavite. Kung ang isang problema ngayon na pinag-uusapan ay itong SIM Card Registration Act na parang hindi daw naman naging epektibo yung implementasyon dahil ang dami pa rin pong mga scammer na gumagamit ng SIM card, hindi naman na-identify. Ano bang naging problema sa batas kung nasa implementation po ba o paano? Saan mo tinatanong yan? Hindi mo itanong sa DICT o kaya sa... Yun nga ang tanong namin sa NTC. Sila yung regulatory. Yes, Ang batas naman ay ginawa para may tuntunin sila. Alam mo, palaging yan ang nangyayari. Yung pagdating na sa implementation, doon sumasablay Bigyan kita ng halimbawa. Babalik na naman ako doon sa Muñoz. Dahil nga puro farmers ang kausap, tagagawa ng binhi. Kaya kayo nahihirapan, sabi kong ganyan. Alam nyo, napakarami namin ginawa na batas na sa aking palagay ay makabubuti. Pero saan sumablay, sabi ko, pagdating sa pagpapatupad. Halimbawa ka, 1992, naalala ko meron tayong RA 7607. Alam niyo ba itong tinawag na Magna Carta for Small Farmers? May ganyan pala. Anong nilalayo ng batas na to? Dito sa batas na to, sinabi niya na merong guaranteed support price. Guaranteed support price sa produce ng farmers. Hindi ba magandang layunin yan? At doon ay pinapanagutan niya yung installation ng mga production as early as 1992. Sabi niya, mag-install kayo ng production to post-production facilities. At ang pinaka-importante, sabi pa ron, 1992 ito, wala pa ako sa Congress, pero nabuno ko ito Doon, sabi niya, bawal yung pag-importa ng mga produkto na pwedeng locally ay maitanim in sufficient quantity. Ganun ba? Hindi ba magandang batas yun? 1992. Pagkatapos, 1997, naalala ko, ito yung pinakamaganda kung nakita ko. 1997. Ito yung Agriculture and Fishery Modernization Act. Kita mo, modernization. Modernization pa Di ba? Sabi ko rito, nilagay niya rito yung, sinabi merong
dedicated na lupa na pagtatamnan. Sinabi niya yun eh. Pagkatapos, maraming pangako yung batas na yun. Pagkatapos 2009, nandun na ako, 2009. 2004 ako nakarating eh. 2004, Republic Act 10,000. Ang sinasabi doon, all banking institutions, sabi niya, public or private, must set aside 25% of their total loanable funds Ayan. for agriculture and fishery Nabasa ko yan. financing. Oo, dapat may pautang talaga. Pero pagka na-review mo yun, natutupad ba yung 25% ng portfolio ng bangko? Wala po talaga. Alam mo kung ilan lang ang average? Sa 2% wala pa ata. 4%. 4%. Pero malayo dun sa layunin ng batas. Tapos sabi ko, 2013, meron pa eh. Ano yung 2013? 106 to 1. Doon eh, Agriculture and Fishery Mechanization Act. Doon ay pananagutan natin, sabi niya, local engines. Tayo na magmamanufacture. Machineries and equipment for agriculture and fishery production, processing, and marketing. Dapat buo pala, no? Ang gaganda eh. Tapos katapos-tapusan, sabi ko, yung huli, 2019 yata yun, hindi ko nagkakamali. Republic Act 11321. Ito yung pinapanagutan yung ano eh. Parang ang pangako niya, 20 billion. Hindi, yung palang ano yun, yung pala yung, doon pala yun doon sa Modernization Act. As early as 1997, ang budget ng agriculture, 20 billion per year, per year. And in the next 6 years, 17 billion. Sabi ko, kung ito'y natupad noon pa, hindi na sana napunta tayo sa RCEP eh. Kasi ang RCEP, 10 billion lang over the next 6 years. Pero ito, 1997, pinanukala na 20 billion per year. Next 6 years, 17 billion. Sabi ko sa kanila, hindi po ba magaganda yung mga batas na to? Nasaan po ang problema? Wala sa amin ang problema. Ginawa na namin yung amin tungkulin. Itong mga tagapagpatupad ng batas. Implementasyon. Kaya tinatanong mo sa akin, ano ba nangyari dito? Tanungin mo sila, hindi ako. Di ba? Isip-isipin, pinapanagot na nga natin sa... Hindi ba dapat kaya natin yung SIM Act na yan dahil nga para lang maproteksyonan lahat ang ating mga kababayan? Tanong mo sa NTC, tanong mo sa DICT, tingnan mo na lang yung cryptocurrency. Ano ba yung tawag doon? Binance. Yan, Binance. Yung Binance o Binance, ano man ang tawag dyan, cryptocurrency. Pero saan niya anong ginagamit niyang plataforma? Hindi ba yung Google... online, online. Google Play Store. Internet, Tapos yung Apple. Apple App Store. App Store, Wala tayong magawa ngayon bilang isang... Tayo, sovereign state tayo. Ang tanging magagawa lang natin para ma-protectionan natin ang ating mga kababayan para sa mga scammers na to ay makiusap tayo sa Google at saka sa Apple. We will have to ask a formal, magano tayo ng sulat, formally asking them na ipagbawal ninyo sa inyong mga apps. Yun sa Pilipinas, hindi ma-access. Ngayon, mananalangin tayo ngayon kung pagbibigyan tayo. Bakit yung India pinagbigyan nila? Kasi yung India sa laki nila, di ba? So ito yung pag-isipan natin bakit nagkakagano. But pagka tayo ang nakikiusap sa kanila, wait and see attitude kung tayo pakikinggan o hindi. Bakit sa ibang bansa? Di ba? Meron pang isa yung My Trade ba yun? Me Trade, My Trade. At saka yung merong isa parang may FX sa mga apps. Tatlo yan apps yan Pero they're all involved in selling cross instruments. Pero wala silang lisensya, wala silang permit.
either sa Securities and Exchange Commission o sa NTC, whichever. Ganun ang ating ganun ang kalagayan natin eh. Ang problema talaga natin kung implementation. Ang implementation ng ating problema. Oo, sayang yung mga... Tingnan mo, siguro nagkakaroon ng problema dahil nga kung minsan, meron kang batas. Meron kang batas. Pangkaraniwan, yung batas na yan, nilalagyan nila ng IRR. Implementing rules and regulation. Meron na ngang implementing rules and regulation. Hindi pa ngayon magkanda... Kung minsan yung IRR ang problema eh. Oh. Kasi yun namang mga masyadong matatalino na mga nagpapatupad, mas matalino pa sila sa gumawa ng batas. Nag-iba na. Kaya pagka sinuri mo, tatabagin mo sila oversight. Oversight, alika nga rito, ito yung batas. Bakit ganito yung ginawa mo? Kasi po, ang pagkakaintindi ko po sa ginawa ninyong batas ay ganito po. Ayun. Kaya kung minsan bakit mas marunong ka pa sa amin? Ginawa na nito. Ginawa po naman natin. In-approve nyo naman po eh. Malay ko kung sino yung ma-approve sa inyo, pero as far as I'm concerned, hindi ako kasali dyan. Pero pagka ganyan ba na may diferensya, halimbawa, hindi maipatupad yung espiritu ng batas ng pagkakagawa niya, yung bang IRR na una nang ginawa, ay pwede bang baguhin yun? Pwede naman. Bakit hindi? Sila naman yun eh. Pero ang pinag-uusapan natin, pinilipit nila kung minsan. Yun nga. Katulad na lang ng kuryente, ang dami kong ipakikita sa kanila na yung EPIRA, ito ang ibig sabihin. Ito yung batas. Kasi ito yung, kumbaga, pag gagawa ka ng implementing rules, huwag kang tataliwas o huwag kang lalayo doon sa tuntunin o pamantayan na nakalatag dito. Sapagkat pagka ikaw gumawa ka ng sarili mo, hindi nakasalig dito, magkakamali ka na. Yun nga. Ang palagi sinasabi ng mga abogado, the spring cannot rise higher than its source. Tama naman yun eh. Saan ba nang gagaling yung ginawa kung di dito? Ba't marunong ka pa rito sa... talagang ganun ang gagawin niya. Mas pinalaki. Para lamang sa kuryente na yan, para lamang likutin nila dahil sa yung mga nagaharing uri. Yung mga oligarchs na yan, ang gagaling ng mga yan. Yung intent namin, alam mo kung minsan, pinag-uusapan, minuto na lang. Para sa ganun ay maisabatas yun, may papasok pa eh. May sisingit nila at may sisingit nila. Alam mo yung cross-ownership na nandun sa Section 45 yata ng EPIRA? Wala dun sa master, master copy. Nailagay pa? Pagkatapos midnight, akalain mo pumasok yan? Ganun pala yun, Tindi pala niyan, Kaya bantayan niya. Kaya pag tutulog-tulog kayo sa walang mangyayari. Kapag kayo po ay natulog sa pansitan, ganyan po ay nangyayari. Tanong mo ako, saan ako nagpunta? Bigla ko na pauwi doon sapagkat inimbitahan ako nung Sangguniang Bayan na nagtatag siya ng parang task force. Ang nangyari pala, kung sabagay, matagal ko na rin hinahanap yung pagkakataon na yun. Dahil may bahay naman ako sa probinsya, pauwi-uwi naman ako. Hindi lang regular, pero nakakauwi naman ako halos every month. At least once a month. Napansin ko na itong mga huling, siguro mga 2 years ago, o kundi 3 years ago, bakit ka ako yung tulong ng tubig natin? Hindi naman dating ganito ito eh. Napansin ko lang. Anong pagbabago sa tulo ko? Unang-una, sabi kong ganyan, bakit doon sa kwarto ko na, bakit walang tumutulo? Pag pumunta ka sa kusina na medyo mababa ng konti ang level, pag binuksan mo, may tumutulo, pero parang ihi na lang ng sanggol. Parang mga alam mo kung paano umihi ang sanggol. Sanggol. Bakit ganito? Sabi ko, pagkatapos, hindi tama ito. Pagkatapos, parang Abril, 2 months ago, yung first week, 3 sunod na araw, walang tubig. Imaginein mo ang kalagayan ng isang komunidad, 3 araw na sunod-sunod, wala kang tubig. Naku po. Alam mo ang nangyari, siguro, nabagabag yung mayor, naawa sa kanyang constituents. Yung truck ng bumbero ang pinalakad niya. Pagkatapos, first week yun. Last week ng April, 3 sunod-sunod na naman. Ganun na naman. Pagkatapos na ng Hunyo, 1 o 2 araw yata. Napilitan sila ngayong ipatawag nila yung water district ng Paniki.
na nakipag-joint venture sa isang kumpanya. Eh sabi nila ko, baka, sige pupunta ako dyan, not as member of the House of Representatives, kundi bilang residente ng isang barangay sa Paniki. Ako talagang sabi ko, sinabi ko sa kanila, siguro ka ako para mapadali tayo, isumitin nyo sa task force yung kopya ng inyong joint venture agreement para doon ay masuri natin kung talagang dapat na maging ganito yung pagsiservisyo nyo. Ang pagkakaalam ko dyan, meron kayong ka-joint venture eh. So, mula doon sa nag-iisa siya na nagsisilbi sa maraming komunidad dito sa Paniki, maganda naman ang serbisyo kahit nag-iisa siya. Noon. Nung makahanap siya ng kanyang katuwang, dapat mas gaganda. hindi ba dapat ang magiging logic niyan mas gaganda yung serbisyo? Bakit ka ako naging baligtad? Lalo na kung may pondo at may mga walang kumpanya. Ngayon, i-submit ninyo, sabi nila, isasangguni po na. Hindi. Anong isasangguni mo? Ano isasangguni mo pa? Bakit? Ibig bang sabihin yan, ipagkakailan ninyo yung ipagkakait ninyo na matuntun natin kung saan ang pagkakamali rito? Pati financial statements ninyo, i-submit ninyo. At pagkatapos, dapat sana dito sa level ng komunidad na ito, matapos na ito. Kasi kapag hindi natapos dito, ang gagawin ko, dadaling ko sa Congress ang pag-uusap na ito. Para po matulungan natin ang ating mga... Kasi ang nakikita ko rito, napalaki ninyo ang iyong clientele. Mahilig kayong magkabit ng mga tubo sa mga bahay ng maraming pero yung pinagkukunan ng tubig, yun naman ang hindi lumalaki. Ayun. Sa katapos-tapusan yan, pagka puro na lang kayo pagpapakabit, pero hindi naman kayo naglalagay ng maraming wells na dapat sana itatapat doon sa dami ng inyong nakakabitan. Ihina lang ng daga ang katapat ng na ito. Yun nga ang resulta. Yan. Medyo nawindang yung sabi niya. Makipag-cooperate kayo, sabi kong ganyan. Ayusin ninyo, kasi pag hindi na ayos ang ayon sa pinag-usapan natin, doon na po tayo magkikita sa Congress. At para mas malawak. Kasi ang balita ko, hindi lamang sa komunidad na ito, kundi sa lahat halos ng lugar na kung saan ang joint venture ay pumasok sa mga water districts. Mukhang ang naging resulta ng joint venture ay magkabit ng maraming yan na lang. Ayaw humina. Kabitan na lang ng kabitan. Okay lang sana yun. Maparami ninyo. At tama naman maservisyo ng mas maraming kababayan, mamamayan. Pero yung pagkukunan mo naman ng tubig, i-develop mo. Kaya joint venture na nga kayo mukhang iipunin muna dun sa babayaran. Kaya ako nagmadaling umuwi. Kahit na ang dami kong ginagawa. Pero sabi ko, sasaglit ako doon. Mga 3 oras lang naman ako. Pero mas mahaba pa yung biyahe ko kaysa 1.5 hours lang ang discussion. Pero 4 na oras ang biyahe ko. Pero talagang gano'n naman. Sulit naman sapagkat na-communicate ko yung magnitude ng problema.